So, ibig sabihin, kakambal po yan. Kakambal habang tayo narito. Ang Diyos na gumawa, nilikha yung tao, gumamit ng materya, gumamit ng adama, pa. So, ganun din, habang tayo ay narito, at hindi tayo matutubos kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, yung materya katambal. Hindi po pwede na kung spirito, kung higa ka na nasa tabi ng karnado, magdasa, kung umulan ng tinapay, hindi naman kumakain ng ulan para ibig sabihin, habang tayo natutulog din sa mundo, ginagampanan natin yung ating tungkulin, ang pagiging magandang example sa ating kapwa at yung ating kinaugalian ng pagparito. Marami naman yung kinaugalian sa liputan, yung iba na baka kanina pa nasa sabungan. Yun ang kanilang routine. Ay yung maganda yung ating routine at sa kagalingan ng ating kaluluwa at ang ating katawan mismo. Dahil hindi maiwasan, lalo na yung may mga hiding katulad ko ng senior citizen. Pagbangon sa umaga, masasakit ang mga ganito. Kung dumating dito, malalapatan ng kaginhawahan sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. At ang sabi nga, ng kasulatan, wala man sa harap kahit wala. Si Apostol San Pablo, wala. Nasa Akaya, noong panahon yun, sumunod siya sa Kalipison. Kahit wala ako dyan, tuloy kayo. So kahit wala, may medium o wala, tuloy ho tayo at ating panindigan yung ating panata sa Panginoong Diyos. Ganon din naman, mayroon din namang bilin kung bakit tayo ay kinakailangan, hindi lamang po sa gampanin, kundi kinakailangan ng patuloy na mag-ebanghelyo bilang pagpapaalala. Hindi ko tayo nagbabible study, tayo ating nire-review yung ating mga natutunan bago tayo nabautismuhan para laging nakasariwa sa ating utak yung o sa ating damdamin yung mga aral at salita ng Diyos. Ganito naman ang sabi ni Apostol San Pablo kay San Timoteo sa 4:2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Ibig sabihin, anytime. Kung mayroong pagkakataon, bahagi yung ating kaalaman at hindi lamang sa mga bago, kundi kahit hindi pagbabahagi kundi pagpapaalaala. Kasi alam na yun eh, kaya lang malilimutan natin dahil sa haba ng araw-araw na ating buhay. Halimbawa, noong linggo may napag-usapan tayo tungkol sa isang talata. Sa pagdaan ng Lunes, Martes hanggang Sabado, matatabunan yun sa record ng ating utang, matatabunan yun ang usapan. So, pagdating dito, yun ulit ang mababasa, ay sa nga pala yun. Minsan ay nakalimutan natin yung ating naipangako ng linggo. Miyerkules tayo ay natakit, naglintikan. So, maalaala mo ulit sa sunod na linggo ay sa mga sorry. Sa sarili. Hindi naman natin kailangan na tayo na katulad ng ibang mga lupon, mga grupo na atoman pa doon sa harap. Hindi kailangan naman, kundi kailangan tayo sa ating sarili, na gaya nga ng lagi kong sinasabi at gas na yung talatang Roman 14:22 na ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam doon. Kaya nga kahit anong oras, kahit anong panahon, ipangaral ang salita. At ipangaral ang ebanghelyo. Ngunit sa pangangaral ng ebanghelyo, ito ay ginagamit din ng iba, pero hindi tayo kagaya nila, gaya ng sinasabi ng kasulatan na tayo ay hindi natin kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung iba ginagamit ang talatang ito para magpapera. Ganito po ang ating mababasa. Sa 1 Corinto 9:14, gayon din naman, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. So mangangaral sila, and the collection is in.